Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating program host na si Ms. Camille Simbulan, ako po si Lara Sanuan. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union at tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station ng PBS, BBS Radio Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30 po. Special shout-out sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo po na nakatutok sa atin. So ayun po no, so last week episodes ay ating mga special guests na sina Captain Jasmine Labarda, shout-out po sa inyo Cap, and Second Officer Maribel Singian. Ang kanilang topic po ay ang Seafarers at the Forefront. Deklarasyon ng pagsusulong sa karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat. So ngayon naman po ngayong araw makakasama natin ang isang espesyal na panauhin mula sa Alumni Society of the Maritime Academy of Asia and the Pacific Incorporated o mas kilala bilang ASMAAPI. Tama ba? Tama. Siya ay isang Deck Cadet Batch 2024 ng MAAP na siyang magbabahagi ng kanyang karanasan at pananaw bilang kabahagi ng samahan na ito at bilang isang batang Filipino seafarer o Pilipinong mandaragat. So let us all welcome Justin Albarico. Welcome po sa Alagang Amosup. Magandang araw po sa lahat ng ating viewers at mga tagapakinig. Salamat po sa pag-imbita sa inyong programa po. Okay, of course. Thank you din sa iyo, Justin. No? So, magkwentuhan na tayo. So, let's move on sa ating talakayan. Una sa lahat, no? Ano nga ba ang ASMAAPI, ang role nito, at paano ito natutulungan ang mga alumni ng MAAP? Ang ASMAAPI po ay ang official alumni society organization po ng MAAP na tumutulong po na panatiling connected ang ating mga graduates sa kanilang alma mater na Maritime Academy of Asia and the Pacific. Kami din po ay nakikipag-coordinate sa mga internal events na kinakailangan po ng tulong ng mga alumni, katulad po ng mga iniimbitan po namin sila katulad po sa mga programa na 200 Night Show na ginaganap before graduation ng ating mga kadete po. At the same time po ay mga external events katulad po ng mga fun run, Yes. In cooperation with other service academies katulad po ng PMA, PNPA at saka PMMA po. Meron din pong mga ino-offer na sa mga ating mga graduates na mga trainings po na makikipag-coordinate lang po sila sa amin at matutulungan po namin sila mag-avail ng mga free trainings po. A free training. So, kasama ba dito yung pag-certified nila or pag kunwari gusto nila maging official or mag-gain ng more knowledge or trainings, ganon? Yes po, kasama po. Katulad po ng MLC po. Libreng trainings po sa mga graduates at saka sa mga members din po ng Amosup. Okay. So, parang proactively nyo ba siyang iniimbitahan or nagpo-post or para mas malaman nila, ay may ganun pala ang ASMAAPI? Yes po, ma'am. From time to time, we post in our social media page as ASMAAPI, MAAP, na mga updates po. And katulad po ng mga trainings at saka mga events po na ginaganap. Okay. So, meron kayong Facebook page? Yes po. Okay. So,
Dahil nga ito isang membership, no, mandatory ba to or meron ba silang fee na kailangan bayaran or optional ba to sa mga graduates? Sa ngayon po, optional po ang pagpapamember sa ating organization. Meron po siyang registration fee na 1,000 pesos po. Pero ang kinagandahan po dito, meron po tayong mga perks once na mag-avail po tayo ng membership sa ASMA-API. Katulad po ng sa Sailor's Home po, na in-offer po ng AMOSUP, meron pong free na 1 month po na stay sa mga alumni po at sa mga members po ng AMOSUP. At the same time, meron po tayong partnership with Philippine Red Cross Okay. na ma-avail din po natin once na nagpa-member po tayo. Basically, ang in-offer po ng Red Cross in partnership with ASMA-API is bronze membership po. Okay. Ito po ay accident assistance na wag naman po sana magamit. Ayun po, tutulungan po ng Red Cross na meron po tayong daily allowance for 60 days. At the same time, yung burial assistance po, wag naman po natin sana magamit po yan. Ayun lang po sa mga partnerships. At meron din po pala, may mga partners po tayo na businesses, katulad po ng Shairas Cafe na nasa Bataan po. Yes. La Palmera Hotel, The Millionaire's Hub, na may 10% discounts po. Tapos BB Dental Clinic, tsaka U Studios po. Wow, ang dami palang benefits and perks no, ng magiging member ng inyong samahan. Yes. So, yung nabanggit niyo na merong membership, gaano katagal yung validity nun? Ang validity po ng membership natin is 10 years po. Okay, so matagal, parang passport. Opo. Ginaya niyo ba yun? Okay, so, ayan. So, sulit na sulit ang 1,000. Opo. Ang daming perks and valid na for 10 years. Yes po. Okay. So, dumako naman tayo dun sa perks and benefits ng pagiging miyembro, no? Ng ASMA-API, lalo na sa kanilang career. Ano pa yung parang pwedeng maitulong nyo sa mga ng kanilang career? Growth ng kanilang career? Unang-una po is easy identification po. Once na nagpa-member po kayo sa organization namin, bibigyan po namin kayo ng ID na naka-indicate po yung class graduated nyo po. At the same time, magkakaroon po kayo ng broader access networks natin. Kasi po, alumni po kayo. Yung mga fellow alumni po natin, syempre, hindi naman po natin papabayaan yung sariling atin. So, we create a strong camaraderie po na samahan kung saan sinishare natin kung anong mga knowledge natin at saka kung anong mga shipping companies na available po. Yung hiring. Yes po, mga sa mga hiring po. Oy, na maganda yan. Okay. So, mas madaling mag-refer Yes po. ng mga available mga positions on board. Yes, ma'am. Okay. So, napag-usapan natin ang ASMA-API. Ngayon naman dumako naman tayo sa'yo. No? Sige po. So, simulan natin, of course, ano ang nag-inspire sa'yo na tahaki na itong maritime industry at bakit mo pinili maging isang seafarer? Alam ko bagong graduate ka lang last year. Again, congratulations sa'yo. At natapos mong iyong kurso na... BS in Maritime Transportation po. Okay. So, ano yung nag-inspire sa'yo? Ang nag-inspire po sa akin is financial freedom po talaga. Kasi po, sa ngayon, yung economy po natin is hindi naman po ganun kagandahan. Mm-hmm. So, ayun po. Ang pagiging seafarer po is nag-offer po ng higher salary po compared po dito sa lupa po. At the same time po, siguro po, ang problema lang po na napansin ko is wala po tayong financial literacy po na hindi po kasi naituturo sa eskwelahan po yung ganun. Pero po, I'm venturing into that po na mas i-improve ko po yung knowledge ko sa financial literacy. Kasi po, ayun nga po, my goal is financial freedom. And with this career na tinahak ko po, I'm hoping na I can achieve my goals po. Okay, so maganda yan, no? Given na kasi ang ating mga seafarers, we know that you're earning dollars and really much higher than, of course, yung ating mga salary here ashore or here in the Philippines. So, it's maganda na parang looking ahead, na parang hindi ka pa nasweldo ng ganon for now, pero naisip mo na
ano yung pwede mong paggamitan once you've earning that much. Yes po. Okay, so magandang ano po to, no, lesson tips para po sa ating mga aspirants dyan. And since you've mentioned this, meron ba kayong like, pamilya ba kayo ng mga seafarer or paano mo napilit? Or meron ka bang role model or anyone? Wala po. Hindi po kami pamilya ng seafarer, pero may mga ilan-ilan pong mga pinsan, mga kinakapatid po na nag-venture into seafaring po. Okay, so that's nice. So, bilang isang deck cadet, tama ba? So, na naka-experience na mag-onboard, like I think on your trainings before. So, anong mga challenges naman na hinarap mo at paano mo ito nalampasan? Ang pinaka-challenge ko lang po na naranasan on board is yung pahinga po. Kasi po very challenging po ang pahinga on board kasi po on call po kami. So bali any time of the day, mapamadaling araw man or gabi, once na may operation po, kailangan mo po talagang tumulong. Ayun lang naman po yung nahirapan akong mag-adjust. Kasi po, syempre, naturally, tayo po 8 hours yung tulog natin dire-diretso. Pero once na nandun po sa barko, anytime po, pwede po kayong tawagin. Okay, so you mean since pag nasa onboard kayo, parang for example, kahit nagpapahinga kayo or something, if there's an urgency na kailangan kayo on duty, talagang Yes po. gigisingin kayo. So yun yung medyo malaking adjustment for you. Yung challenge for you is, kulang sa tulog. Kasi po yung trabaho naman po, natututunan naman po. Tapos marami naman pong willing magturo. Tsaka syempre po, ikaw po mismo, alamin mo po yung trabaho mo po. Yun lang po yung pinaka-challenge is yung pahinga. Pahinga lang talaga. Okay. So, apart from that, wala naman other challenges you've encountered or... Nung experience ko po, wala naman po kasi yung mga kasama ko po, magagaling po at saka willing po silang turuan ako. Okay, that's good. Alright. So, maganda yun, no? So, at least na-train ka pa lang na una pa lang na kailangan. Kahit kulang sa tulog. Okay, so, dahil yun nga, isa sa mga challenges sa'yo, ngayon naman, syempre, dumako naman tayo sa pinaka-fulfilling na part ng yung journey. Of course, let's start with being a graduate of MAAP. Ano yung mga values na instill sa'yo na dadalihin mo ngayon at of course, in your continuous or since you're just starting your journey in maritime, ano yung mga values na parang na dadalhin mo from our institution, of course? Working with integrity po. Yung kahit wala po nakakakita, ginagawa po yung tama. Tsaka po, being honorable po. Once na may sinabi ka pong salita, paninindigan mo po. Kasi po, dun po nabibuild yung trust. Hindi lang po sa ibang tao, kundi sa sarili mo po. Na once may sinabi ka, kaya mong panindigan. Nakaka-build din po siya ng confidence sa sarili. Ayun lang naman po yung mga, para sa akin is parang pinanghahawakan ko po talaga. Integrity and honor po. Wow. Parang sarap i-caption yun sa mga posts natin, no? So, actually, timely po yan, no? Ating mga tagapakinig. Integrity and honor. So, very timely din po siya, of course, sa mga issue po na ating kinakaharap ng ating bansa ngayon. So, it's good that, katulad sa inyo new graduate, yun na ini-instill mong value. And it's, maganda pong ulitin, ano po ulit yun? Integrity and honor. Kasi it's not just applicable in our professional life, but of course, in general, in our aspect of our relationship anywhere. So, mahalaga yung integrity and honor. So, ayan po. Ayan po. So, ayan naman. Since we talk about that, madadala mong values from your institution. So, let's go naman sa sa ASMAPI naman, ano naman yung parang values na dinadala nyo bilang isang samahan? Na parang ano yung values na ini-instill nyo na of course kasi sometimes kapag since nag-graduate na kayo, no, I know na may kanya-kanya na kayong ang landas na tinatahak. May iba nag-a-abroad na, or yung iba, honestly, we know that not everyone is pursuing ng pagsampa or what. So, ano yung parang values na pwede mong i-share na magandang dalhin or i-share sa ating mga listeners? Ang pinaka-value po ng samahan namin is camaraderie po. Okay. Na
at saka pakikisama po ng maayos. Kasi po, importante po yun, lalo na po sa mga kabaro po natin sumasampa pa. Kasi po, yun po talaga yung parang pinaka-kailangan po na matutunan, pakikisama po. In a good way po, kasi meron pong pakikisama na in a bad way. So, bali po, yung pakikisama in a good way po is, para po kasi sa akin, tolerance is the greatest form of love po. Tolerance and consideration. So, bali po, Okay. i-consider mo po kasi yung nararamdaman po ng mga nasa paligid mo po. Kasi mahirap naman po yung buhay natin, di ba? Lalo na po, nandun po tayo sa barko. Hindi lang naman po ikaw yung may problema. Kaya po, kailangan mo po talagang intindihin yung iba din. And yun po din yung pinapairal po ng aming organization na pakikipagkapwa-tao po, no? Tsaka camaraderie po. Actually, Justine, isa yan sa mga very important values, of course, when you're on board. Kasi you're dealing with not just one nationality, but Yes. several nationality. And of course, hindi mo na-expect once sampa ka na, ito yung papakisamahan mong different culture, different nationality. You know, talagang hindi lang personality iba-iba sa inyo, but also beliefs and everything. So, maganda na na-instill niyo yan, and continuously after graduation, meron kayong samahan sa alumni. So, meron ba kayong like, approximately, alam mo ba how many are you in the Society of Alumni ngayon na nagjo-join? Or do you have like a percentage of Ang total graduates po natin is nasa mga 5,000 na po tayo. Tapos, ang registered po is nasa around 3K din po na member po ng Alumni Society po. Okay. That's good number, no? That's a good number. And like nga nang sinasabi namin before, it's always like, kung let's say in the 3,000, if you instill or binadala mo yung ganyang type of values on board, I know that you'll affect or influence, of course, yung mga kabaro or yung mga kapwa mo seafarer, not just Filipinos, but other nationalities as well. So, maganda dalhin yung mga ganyang type of values. Salamat po. So, ano ba? Meron ka bang other share na parang, or ipropromote for as part of your being part of ASMAPI? Na gusto mong i-share or malaman ng ating listeners or sa ating mga alumni there, hello. Ano ka bang gustong i-special mention? Or ano na lang, ito na lang, sa presidente mo, parang any natutunan mo sa kanya specifically. Sino ka pala ang current president ng ASMAPI ngayon? Ang current president po ng ASMAPI si Attorney Arleo Zonico Tolentino po. Siya po ang kauna-unang attorney ng MAA po. Wow! Hello, attorney. Congratulations. Opo. Gusto ko lang pong i-inform sa mga fellow alumni ko po na we are partnering with other academies po, katulad po ng PMA, PNPA, tsaka PMMA po. Hopefully po, mag-join po tayo sa mga events po nila as well. Like kunyari po for example, sa October 2, meron pong gaganap na golf fundraising po siya ng PMMA, and hopefully po mag-join po yung mga fellow alumni ko po. Tapos you can inquire for more details sa SMAPI page po natin sa Facebook. So, and of course, I think ikaw rin yung nagmamanage ng Yes page po, na ako yun. din po. So, okay. So, alam niyo na, siya po ang sasagot sa inyong mga katanungan. So, hanapin niyo na po si Justine. And of course, siya rin po ang nag-i-stay dun sa office. Saan nga pala ang office ng ASMAPI? Yung satellite office po ng ASMAPI is nasa Intramuros, Amosup Annex Building po. Sa MAP satellite office din po. Okay, so yan. Sa panghuli naman, so of course, para sa mga kabataan na nangangarap ding maging seafarer, ano yung inyong mensahe o advice na pwede mong ibahagi sa kanila? And I believe sa mga nasi-share mo ngayon, medyo ay talagang inspiring, no, ang kanilang narinig. So ano yung parang mensahe na gusto mong i-share? Ang gusto ko lang po sabihin sa kanila is wag po nilang kalimutan magkaroon ng student mindset po. Always make sure na yung mga bagay po nating natututunan, yung mga magagandang bagay po, i-retain natin. Yung mga hindi po kagandahan,
i-unlearn po natin. Okay. Tapos we always make sure na we're learning sa kahit anong aspects po ng buhay. Wag po tayo mamili kung ano lang po yung aaralin natin. Kasi minsan po selective learning na Okay. ito lang yung gusto kong matutunan kasi ito lang dapat ganito ganyan. Mhm. Pero minsan po may mga bagay tayo na hindi naman po siya ganun ka necessary as of now kasi hindi pa po kailangan matutunan. Pero once we progress in life, kailangan dun pa lang po natin malalaman na ito pala Marirealize important. na kailangan ko pala tong matutunan. Yes Tulad po. ng... Katulad po ng ayun po sa financial literacy po. Okay. Kasi po, 'di ba po si Fair kumikita ng iniisip po natin na kikita lang ako ng kikita ng malaki. Pero kailangan po natin educate yung sarili natin kung saan po natin dapat paggastusan yung na-earn natin. Kasi wala naman po sigurong nangangarap na habang buhay magbabarko, di ba? Yes. Understood. Kasi, of course, since may na-meeting kami mga seafarer na talagang grabe yung sacrifice, Yes po. dedication, reality is time na nawawala when you spend time, rather than spending time with family, talagang you spend most of your lives working on board and you missed a lot of things dito. So, maganda yung ganong mindset, no? So, yung selective learning, Huwag po tayong tayong selective learning, and yan learn natin yung mga bagay na hindi nakakabuti para sa Yes atin. po. So, maganda yan. So, and I believe there will be another batch of graduates. Kailan ka nag-graduate? December or? December po. December Second last. batch. Yes po. There will be another batch of graduates on December 2025. So, Yes. ano naman yung mga message mo for your juniors? Po, ang message Nag-graduate sa December? Ang message ko po sa kanila is malayo na sila pero malayo pa talaga. Okay. Ayun lang po kasi nagsisimula pa lang po sila. Pero at least natapos na nila yung academy life po nila. There's still long way to go. And wag po silang susuko. So, hikayatin mo naman silang mag-join. Yung mga mag-graduate ngayon. Sa Sa mga ayong bago- ASMAPI. Sa mga bagong mag-graduate, hopefully magpa-member po kayo kasi sobrang ganda po ng ating organization. Magkakaroon po kayo ng networks ng mga atis kuyas na tutulong po sa inyo na mapadali yung buhay natin sa career. At the same time, kung napanghihinaan ng loob, we are here to motivate you, give you speech or pep talks para po ma-invigorate ulit yung fire sa puso natin. Okay, good. Nice. And ang maganda dito, ang ASMAPI is malapit lang, and of course, just an opposite of the building of AMOSUP. So if there are any other help or support that you need, of course, the union is there to help you and support you. So maganda talaga. Pati yung proximity and distance ng inyong office and AMOSUP's office is just right at the corner. Literally. Always Opposite. always thankful po kami sa AMOSUP. Okay. So, bago tayo mag-toss, pinaka-last message if you have, because we'll be moving on sa ating mga promotions. Gusto ko lang po magpasalamat sa pag-imbita po ulit sa akin at saka sa mga taong tumulong po sa akin kung na makarating po ako kung saan po ako ngayon. Ayun lang po. Okay. Thank you so much again to you. Of course, since we've mentioned ang ating batch of graduates, upcoming batch of MAAP graduates on December 2025, just announcement lang po, no? The online midshipman application form is now open for class 2030 applicants. So, makikita po natin yan sa www.maap.edu.ph. And of course, we also have the MAAP Admission Board Facebook group. There are just around 70,000 members na po nung page na yon. And the venue and schedule of examination for the class 2030, please visit the official website of MAAP. Again, that's www.maap.edu.ph. And it's just not in Manila.
I know there are lots of different venues po nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. So, check nyo lang po kung saan at kailan po ang schedule ng entrance exam sa inyong lugar at para po makapag-register po kayo. Ayan. Be a Scholar, yung mga programa po na offered ng ating institution na MAAP. Same like Justine is Bachelor of Science in Marine Transportation or BSMT. We also have Bachelor of Science in Marine Engineering or BSMARE. And of course, we also have the Bachelor of Science in Marine Engineering and Electrotechnology or BSMEET. Ayan. So, sa pangalan pa lang, very exciting na, no? Ang ganda pa kaya ng ating mga soon-to-be officials on board. Ayan. Thank you so much po ulit. And of course, para sa other information and para po makontak niyo po kami sa AMOSUP, we have AMOSUP Contact Center or ACC. You can call our hotline. Open po tayo tuwing weekdays. Office hours from 8 a.m. to 5 p.m. You can call directly using your landline 8527-8491 hanggang 98. And of course, you can also directly call us using your mobile phones. Globe +63 945 795 5345. And for smart naman po is +63 920 437 1496. And it will be directed po sa ating trunk line sa AMOSUP Seamen Center. And ililipat po kayo or transfer kayo sa mga designated or kung anong pong concerned departments that you're inquiring. And of course, para po mas abot kamay ang serbisyo at welfare programs and announcement ng Union, please like and subscribe to our AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. Lagi po tayo nag-a-announce dyan. And of course, since there will be an upcoming 65th anniversary of AMOSUP, so stay tuned po sa ating mga happenings. And mag-subscribe na rin po kayo sa ating AMOSUP official YouTube channel. And for further details and information, please visit our website at www.amosup.org. Again, yun po sa ating mga announcement for our union and for MAAP. And of course, atin sa mga alumni, mag-join na po kayo sa AMASMAPI. You'll be guided and assisted by Justin Albarico. Thank you so much once again. And muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa ating mga kasama sa Radyo Pilipinas, Miss Susan Aison, Milo Janela, Jay Arevalo, Hiro Lucero, Erwin Peñano, Jerome Tolodo, Justin Osillas, and of course ang ating ka-AMOSUP na Miss Shane Lontok. Maraming salamat again ating special guests for today. Justin Albarico sa pagbabahagi ng oras at inspirasyon dito sa Alagang AMOSUP. Narinig natin mula sa iyo kung gaano kalaga ang papel ng ASMAPI sa pagbibigay ng suporta at pagkakaisa ng mga alumni ng MAAP. Malinaw na hindi lang ito simpleng samahan, ito ay tulay ng mga Pilipinong mandaragat para magtulungan, magbahagi ng kaalaman at magkaisa sa iisang layunin. Pagbati rin po muli sa lahat ng membro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz, tuwing linggo po yan, no? 7:00 ng gabi hanggang 7:30. Sa ngalan po ni Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.